pastor, sige, kontaktuhan. Before ka magsugod, ako ay gusto i-present. Ang problema kaya di makita sa video ba? Saan ka na pa nila makita? Pag makita ba siya klaro yun? Kani siguro, oh. Okay, so, ang naa din ano? Ang ano niya ni, ano sa lahi na nagawas ni pandamay. Record na to. Okay, ang naa din kanina bro, kita niyo dyan. Kare, nakita ba niya? Kare ba? So, Seventh-day Adventist belief differences a swing in change from 1850 to 1980. Okay, thank you bro. Kana lang. Now, dinhi, ako i-present sa inyo ha. Di mo na ito makita sa whole, no? Ang transition sa belief sa Seventh-day Adventist, beginning 1850 hangtod 1980 nga nahimong official ang Trinity Doctrine sa Tuhan Church. So, ang katong hatag kabinan ni Brother Giler, niya iya matong ibilin sa tuwa, itong dawaton. Nakaipit ito sa church hymnal. Kaya matong ihatag. Wala gito'y, insakto gito nga pagkasulat. No? Wala gito ni masayop na pagkasulata. Be. Ato ning i-affirm. So, ato ang posisyon ani nga sulat ni F.M. Wilcox. Insakto gito nga iyang pagkasulat. Pero ang atong pangutana mao ni ang kinibang gisulat ni F.M. Wilcox ani nga mga tuig mao ba ni ang nagrepresent sa doktrina sa Seventh-day Adventist sa ilang panahon? Yan ang opinion. Pero tinuod nga gisulat ni Wilcox ha. Wala to ni gidinay tinuod ni. So, ang atong pangutana ani karon kanibang kang Wilcox nga gisulat mao ba ni ang nagrepresent sa posisyon sa church as a whole sa ilang panahon? Okay, kaya naman, mao ni mga igsoon. Sa 1850, ang belief in the Son of God, dili God the Son ha, sumala sa Trinity, Son of God. Mao ni sila nga mga pioneers ang naggunit ani nga pagtuo. James White, Joseph Bates, G.H. Wagoner, John Locke, D.M. Cartwright, J.M. Stephenson, Haskell, Uriah Smith, H.C. Blanchard, J.N. Andrews, Mattison, ug si Cottrell. Pagka 1890, E.G. Wagoner, E.T. Jones, C.W. Stone, W.H. Littlejohn, George Butler, R.A. Underwood, D.T. Bordeaux. Ano sila? 1890, 1900, 1910. Sa 1910, ang nagpabilin sa belief in the Son of God, si Bolman, si MC nga Wilcox, dili si FM. Kinsa gani papa ani bro si FM no? Kini si FM, ang akong ma-recall, kini si FM nga nagsulat ani, ang amahan ni kini si FM Wilcox ang nagsulat aning article sa Advent Review, ang amahan ni. Ang iyang anak, si MC Wilcox, dili sila parehas ng pagtuo. Ang pagtuo ni MC Wilcox is non-Trinitarian. 1910, pagka 1920, ang nagpadayon nini nga mga pagtuo, si G.S. Washburn, nagsulat og mensahe address ngadto kang Daniel kay si E.G. Daniels mao ang president ani nga panahon. Iyang gisulatan si F.M. Wilcox ang nagsulat ani. Ang papa og si E.G. Daniels. Wala lang koy evidence nga mapagawas ninyo unsa iyang gisulat. Basta kay nagsulat siya address ngadto. Now, sa other nga side, kanus ami creep in ang understanding sa third person or ang Trinity nga mind kanus ami sulod sa Adventist. 1880. Sa 1880 nagsugod nga ang church manual at this time ilang reject. Kaya wala man tayo dapat manual. Ang church walay manual, walay creed. Pero gipasulod nila ang creed. Pagka 1900, si Kellogg
nagprofess sa Trinity. Kaya di ba katong pag dili lang ni una atong pantheism. Kaya di ba nakig-argue si Kilog, dili ba kuna ni mo niyo? I begin now to understand the Trinity. So ingon si Kilog dili da itong iyang pantheism nga theory. Kung ingon si Kilog ni admit siya nga I begin to believe the Trinity nga ang Holy Spirit is the third person of the Trinity. So nagsugod na sa 1900 sa time ni Kilog. Of course na si Ellen G. White at the time, buhay pa. Nya pagka 1910 mao ni gisulat ni F.M. Wilcox published Trinity Belief. Kinsa iyang kaubanan ni nga mga forerunner aning Trinity sa Adventism, si H.C. Lassie, si G.N. Anderson, ug mao sila nag-promote hangtod sa 1919 nga Bible Conference aning Trinitarianism sulod sa Adventist. Okay, pagka 1920 onward ang next sumala sa atong history, 1931 nga yearbook nisulod ang atoang fundamental principles gisulat, pero naanay parcel ang Trinity nga ni butang. Ibutang dito nga the Godhead or Trinity. So meaning sa ilang pagsulat pag-publish sa 1931 nato nga yearbook, ilan ang gi-associate ang Trinity nga equal sa Godhead. Nga para sa ilang una-una kung mayong ka o Godhead, Trinity o persona kay or man lang gigamit. Pero kung imong tan-awon ang iyang real meaning, wa gyud sila kalabutan. Kay nga naman, unsa kay buto sabot sa Godhead? Divinity. So wala nag-ingon nga ang Godhead is composed of three. Ug wa pod mag-describe ang Godhead nga ang God is divisible by three. Pero sila nga nag-introduce ani, apil si Leroy From, apil si Daniels, mo na ilang gi-introduce sa ato ang church. Unya, including sa ato ang church manual pagka 1946, ang ato ang fundamental principle gihinay-hinayan na nila og translate into belief. Kay ang principle dili na nimo pwede pulihan. Kay principle man. Agree ba ka na bro nga ang principle dili mausap? Sa Ginoo. Oh. Ang principle sa Ginoo dili na mausap. Kay principle man. Pero kung moingon tag belief, ang belief mag-change according sa person. So kung ako magtuo galing ko nga ang espiritu sa kuang papa nas amigas way magbuot nako kay mamay akong belief. Pero moingon ko principle ni, that's wrong. Kay walay principle nga to ang ma-produce nga ang espiritu sa tao mamatay mobalhin sa amigas. Pero moingon ko belief pwede. Mo nga to ang teaching nga gikan sa fundamental principles nga ginahinay o ka-diminish tungod ani nga mga tawo. Kaya ang ilang gusto ipasulod ang Trinity nga teaching sa Adventism. O part na siya sa to ang history. 1940. 1950, ni samot kabungkat ang isyu. Kini nga tao na gitani. Ang uban sa inyo ha, kami wala pa. 1950, wala po ng tao ni. Wala pa. O, ani nga mga panahon, mao ni ang isyu ni Martin og ni Barnhouse, kato mga evangelical nga nag-question sa ato ang doktrina sa Adventista kay nganong dili ta mudawat og doktrina sa Trinity, ang Universal Christendom Creed. Remember nga nga time, kini nga mga tao kong gimension, apil niya ang nag-publish ani, sila ang nag-introduce aning Trinity, pero ang position sa church at this time is not Trinity. Wala pa man. Kanahimo siyang official 1980 man. Kani 1950s, dito tagi question. Og tungod ani nga question nila sa tong doktrina kay kung dili ta modawat aning Trinity, tawagon ta kulto. Unya kung kulto ta, pwede ta bukuron sa gobyerno kay kulto inyong gitukod. So, walay nahimo sila, nangita sila pagi unsaon nga ang ato ang doktrina ma-change from non-Trinitarian to Trinitarian para mahimong legal Christian church, dili kulto. Ug mo na ang transition sa ato ang teaching. So, moabot na dahil ka, looking forward, pag-abot mo 1970, igawas din na ang movement of destiny. Kunya katong isa gani ang gimension ni Pastor, kang Leroy gyapon nga libro, The Coming of the Comforter, nga gi-authored ni Leroy From, mauto ang prominent nga book nga nagguba sa ato ang Adventist position kung kinsa ang Ginoo.
ug mo nga mga years. Kanya pagka 1980 mahimo mo na din ang panahon nga nahimong official ang doktrina sa Adventist nga Trinity. Godhead is Trinity. Pero imong tan-awon historically dili na maoy position sa Adventist. So I can say correctly nga ang present Adventist today nga naggunit sa Trinity is no longer the SDA nga gi-raise sa mga pioneers, gi-raise sa Ginoo pinagis sa mga pioneers. Kaya di man sila identical of understanding or teaching. Ang isa principles ilahang gigamit nga gidawat gikan sa Ginoo, ang isa belief na ang ilahang gituohan nga gi-construct sa mga scholars sa ilahang pagpanudlo. So muna ang ato ang history na karon. Present ako sa kuan topic. Dinhita karon kinsa maning third person kay dinhi man magka guliyang ang mga tao og pagsabot labi na sa sulod sa tuwa. So ang third person nga nag-refer sa Holy Spirit mao ray mabasa nimo sa entire Spirit of Prophecy nga book. Dili ka kabasa dito nga ang Father is the first person. Di po mo mabasa nga si Jesus ang second person. Ang imo rin mabasa, the Holy Spirit is the third person. Ang gibutangan of numerical number. So karon, kung ato siyang sabton literally, nga third person siya sa pagka-Diyos, dapat na-articulate ang amahan ang first, ang second ang anak. Nga naman, dili sila pwede mag-interchange of office. Kay dili pwede ang anak mahimong mo'y amahan, unya ang amahan mo'y mahimong anak. Ang amahan mo'y malansang. Specific, kay ang Ginoo is the God of order, not confusion. So di kita ma-confuse. Unya, dili po tama confuse pag-distinguish kinsa ang Father o kinsa ang Son. Kaya na sila distinctive element. Di ba si Jesus mo siya tanawa? Ako manggod ni, tanawa akong kamot o na diri ang bangag. Tanawa akong kilid o na ako'y bangag. Ako dito eh. Pagkamot mo sa Father, di mo ka pwede dito mangitag na ibangag imong kamot. Wala. Kaya wala ang Father malansang. So therefore, atong sabton, ang language ni Ginang White nga gamit sa third person, kung literal bagid ni siya, nga third person sa Godhead. Sumala sa ato ang nadungog sa tuwang mga leaders sa church. So, sa itong fundamental principles, nagsulti gid ni nga ang God 1872, no? Ang God nga nailhan sa ato ang mga pioneers, including Ellen White, is only one. Kunya kini nga God dunay duha ka personhood or personality. He is o yung nature. He is a personal, meaning mahikap. Physical. So na form, na body. In fact, sa Ellen White nag-affirm sa early writings, page 66, nga, Lord Jesus, ang Father ba? Na ay hulagway pareho mo? Sa ingon ni Jesus, ang Ellen White, naa. Pero dili pa ka pwede mo tanaw niya ron. Kaya mamatay ka. So, affirm nga ang Father is a personal being. At the same time, He is a spiritual being. No, kung imong basahon ang Juan 4:24, naging din ha, God is a spirit. Giyon sa nato pagkabalo nga ang amahana. Atras mos 23. Kay mao na ang context. Ang God nga gimension ni John nga espiritu is no other than the Father himself. So ato makita din sa ilang position o belief nga ang Father is a personal and as spiritual being. Naa siya anyo nga naay form, naa po siya anyo nga walay form. Kaya nga noon sa gisulti sa Biblia, ang espiritu naay unod ay bukog wala. Wala. So dili mahikap. So kung karon, kung ang atong argumento na kung mapahikap siya mahikap nimo, that is out of principle. So pag sa prinsipyo sa Biblia, nag-ingon na dahil si Jesus ang espiritu walay unod ug wa po'y bukog. So kung ang atong premise nga ang espiritu mahikap, kung gusto siya magpahikap, that is wrong. Ang imong mahikap ang iyang personal being, dili ang iyang spiritual being. Kaya ang spirit, sumala sa Greek o sa Hebrew, is not a tangible. Intangible, gihulagway siya sa hangin,
ginhawa Unseen. ug dili makita. Hindi makita. Unseen. Okay? So, mo na ilang pagsagot sa amahan. Now, kay nagtuo man ta nga ang anak sumala sa Hebrewanon. 1 ngadto sa 3. 1 ngadto sa 3. Nga ang anak siya ang express image sa Father's person. Therefore, ang attribute sa Father nga duha, physical o spiritual, Nasa ano? naapod kang Jesus. Jesus. Now, kay naaman kang Jesus, mao ni karon ang issue ni gawas. Kay ang third personality sa Godhead nga mao ang espiritu ni Jesus atong gi-account as a separate being. Atong nalimtan nga ang nature day ni Jesus is also a Dual. spirit. Spirit. Mao nga ang iyang spirit pagkatao niya sa kalibutan ang iyang glory iyang gihukas. Kay kung dili hukason, di niya isulob ang tawo nga Nature. personalidad nga nature. Walay makaluwas. Di man mamatay ang Dios. So ang iyang glory iyang gihukas. Ang iyang glory is synonymous kung imo masabtan ang writings as the Holy Spirit. Kay mauto iyahang omnipresent. Mo nga si Jesus sa diyang natao siya sa Nazareth. Si Jesus is confined sa iyang bodily form. Di siya pwede maabot sa laing lugar. Dili. Dito lang yun. Mo bitang gisulti ito sa writings sa Spirit of Prophecy nga it is aning maayo ni nga si Jesus musaka sa langit kay aron iyang mapadala ang espiritu kay aron available siya bisan asa. So ang iyang omnipresent nga spirit mao ang niakaron sa atoa. So on record man ta akong klarohon na nagtuo mi og Holy Spirit sa Ginoo. Kay ang uban nag-accuse na to nga wala na kay Wala espiritu. espiritu. Nya ila pa yun tang giingnan nga gibiyaan na ta sa espiritu sa dilang kailang ta opinion. Anyway, naman Brother Giller, siya may makatestify dito sa ila. O wala bigay ta espiritu sa Ginoo. Naata. Nituo ta. Nagtuo ta. Nituo ta. Ang ato lang pagtuo sa espiritu sa Ginoo kay iya hagid nga espiritu. Wala na to gituuhan nga lahi nga espiritu. Dili another being. Masyak gid mo ani karon akong i-reveal sa inyo ha ba. Kay wala akong isukad masulti sa inyo karon pa. Kay nas Brother Giller. Kinsa sa inyo nagtuo nga si Satan is a spirit? Tuo mo? Si Satan ba bisan asa sa tibuok kalibutan? Naa siya. Basta na siya. Di ba? So, naapod siya omnipresent day no? Napod. Eh, karon nag ug dinit linglaho ta karon sa panuway ang espiritu na diri magsamok-samok sa tuwa, mahimo man. Ug maglingla pud siya dito, mahimo pud. So, espiritu pud ang panuway. Karon mangutana ko sa inyo. Ang si Satanas being ba pod nga mahika? Dili. Ha? Dili siya. Dili kay spirit siya. Oy, makurat gid mo ba? Mong ingon ko nga makurat gid mo. Kay si Satan, Personify ano. kay si Satan is also a being. Atong pasahon. Kay basig nagbuot-buot ang Samuel ani. Oh. Awa ha? Great Controversy 524.3. Ingon dire. 5.4.3. Still another subtle and mischievous error is the fast spreading belief that Satan has no existence as a personal being. You see? Si Satan is also a personal being. Mahikap ni mong panuway. Unya, di pod nimo siya mahikap in spirit form. O kung paunsa na siya pagkahitabo Ginoo rin na sayon. Di ko ka-explain sa inyo. Pero ang inspiration nagsulti nga si Satan is also a personal being. Kung si Satan, personal being, unya, spirit being po siya. How much more ang nag-create niya? Dual. So, si Jesus, the creator, is a personal being and a spirit being. Dual nature. Dual nature mo. Kung imong basahan ng Bible, di na man siguro na sa Luke ba na, si Luke ba nagsulat nga the Lord is that spirit. Kinsa man to iyang giingnan? Iyang gi-refer nga Lord. Si Jesus.
So ang espiritu ni Jesus mao ang naa karon sa to ang palibot nga gitawag na to Holy Spirit or third person. Ato bang ma-affirm sa Bible? Gibasa man kaganina na ni Brother Giller sa John 14. Nga ingon si Jesus nga, I will pray the Father and He will send another comforter. He will give you another comforter. Ang akong pangutana karon, unsa may tubag sa Father? Dugay naman gito nag-pray si Jesus. Nikayab na lang. Ang mga disciples namatay naman lang. Unsa may ato ang mabasa sa Bible nga gihatag sa amahan tubag sa pag-ampo sa iyang anak. Atong basahon Galatia 4:6. Palihog ko Brother John. Unsa gihatag sa Ginoo in answer sa prayer sa iyang anak nga maoy mahimong comfort sa to ug tungod kay kamong mga anak man, ang Dios gipadala sa espiritu sa iyang anak ngani sa atong kasing-kasing nga nagatuaw, Aba, Amahan. So ang gipadala sa amahan in answer sa pag-ampo ni Jesus sa akong pagbasa sa Bible, way laing gitubag ang amahan ra gyud. Ayang gipadala espiritu sa iyahang anak. Wa magpadala ang amahan og lahi Another. nga another Third person. or another being separate sa iyahang anak. Ang sa iyahang yung anak. Oh. Unya, mosunod dayon sa to ang panghuna-huna karon. Pilam di kabuk ang espiritu. Kaya na may espiritu sa amahan, ako espiritu sa anak. Yan ako espiritu sa iyawa. So, pilam ko espiritu. Ang espiritu sa Ginoo sa malas Biblia usa ra gyud. So ang iyang espiritu usara, so ang espiritu sa amahan ug ang espiritu sa anak parehas ra nila nga gahom. Unya kung asa ang iyang espiritu mao na ang iyahang presensya kay iya man tong another personality. So, dili ta makaingon nga na ang ilahang pag-ila karon nga kini nga mga tao di mo tuo nga ang espiritu Dios. Uy nagtuo mi oy. Pero ang pangutana karon kana ba nga Dios lahi ba na nga Dios sa amahan kung ang amahan ra na? Atong klaron ang konteksto. Ang identity. Kaya ang identity sumala sa Biblia klaro man gyud. Wa mo mangutana nga pag-abot nimo sa pinadayag kinsa man be ang speaker diya sa pinadayag sa inyo lang sa kanto kaya mo gyud magbasa. Jesus. Si Jesus no? Jesus. O pangutan basahan ninyo balik ang Revelation di ba? Ang sa isulti diya and the Spirit says ug ang espiritu miingon. O di ba? Si Jesus misulti. Kinsa ni sulti? Ang espiritu ni Jesus. In spirit form ni sulti. Pero ang notion nga ang espiritu mosulti sa person audibly. Kanang madungog ba nimo? Wala na gitudlo sa Biblia. Nga naman, kung gitudlo na sa Biblia, daghan na yung kay tang nangailad sa panuway, kay ang panuway mosulti pod. Mao bitaw nga ang amuang nasabtan sa una nga ang naay nagwali sa una nga ang paminaw na to ang hunghong sa espiritu. Ako gipangutan na to amigo nga nakadungog ka sa espiritu. Chulo. Tinuod ba? Ma-affirm ba ninyo nga gihunghungan mo sa espiritu? Na-affirm ba ninyo ug nganong makonsensya mo mohimog daotan? Nganong makonsensya ta mohimog daotan? Example, panapaw. Nganong makonsensya ko manapaw? Wala ko asawa. Kay naay gahom ang espiritu mo-convince ako nga sayop na. Sa unsang paagi nga i-convince ko niya nga sayop na? Muhungong Dili. sa pulong. Basahan ko. Mao nga ang John 6:63, the word that I speak to you, they are spirit and they are life. Kay ato man nabasa dito nga ayaw pagpanapaw, mao nga sa panahon magunawna kang manapaw, ang mubagting sa imong unahuna sumala sa imong nabasa, ang Ginoo nagigistorya nimo nga ayaw. Mao nang konsensya ka. So kung moingon ta nga, mo-claim ta nga ang trabaho sa espiritu, mubadlong sa toa, muhunghong, that is wrong. Walay support na sa Biblia. Kay sa unsang paagi sa nakigistorya na to, pinagi sa iyang pulong. Okay, padayon ta. Kay musulod na ta karon sa personhood. Okay. Madiretso ko ha sa personhood na ta. Dinita karon kay mo naman yung gibasa kaganina. Atong sundan ang gibasa kaganina ni Brother Giller nga sin could be resisted and overcome only through the mighty agency of the third person of the Godhead. Desire of Ages, page 671. Pagbasa na ko ani sa una, yung ko datanawa.
person gid lagi ang Holy Spirit. Ano man sila napataka man panudlo nga ang espiritu dili person. Akong nabasa person gyud. Na sumala sa akong gibasa person gyud eh. Brother Guler, yang gibasa person gyud. Ug ato ni siyang pangutanon person gyud na iyang barugan. Kay mo may mabasa. Itong klarohon. Padayon. He determined to give his representative the third person of the Godhead. O, natanawa lagi. Si parit yun lagi ning persona or nga identity sa pagkaginoo ngayang gibilin. Kay mao yang nabasa. So, ato ning identify og kining third person ug ang spirit ni Jesus parehas ba ni og lahi ba? Kay aron na atong confusion dili ta aron na itong confusion mahanaw. Kaya kung confused ka sa usa ka pagtulunan, kana nga pagtulunan gikana sa Babylonia. Kaya ang Babylon mo ay author sa confusion. Okay. So, atong basahon ang whole context sa Desire of Ages. Kay kato kung gibasa ka ganina, giputol to ni Leroy Fromm sa iyahang The Coming of Comforter. Even kanang iyang gi-compile nga evangelism nga book, iyan ang giputol. Mao ni ang whole paragraph aron makuha na to ang context sa Desire of Ages. The Holy Spirit is Christ's representative. Okay? But divested in personality of humanity. Ba't sa'yo pasabutan ng divested? Gihukasan. So, kung ako si Jesus, unya, gihukas ang ako ang personalidad, katong person ba, itong hikap? Unsa nabilin ako? Nga, ang iyang divine, ang iyang divine being, nga spirit being, mo'y nabilin. Kaya ang iyang personhood, gitangtangan. Mao ni ang Holy Spirit. Ang third person. Ni siya, representative of Christ, but divested of personality of humanity. And independent thereof. Of course, independent. Kaya nga naman, si Jesus atong nasabtan sumala sa Bible sa Spirit of Prophecy nga naa siya sa most holy place. Personally, narito. Unya karon, kinsa may iyang gibilin? Dinhi sa tuwa. Ang iyahang Holy Spirit. espiritu. Unya ang iyang espiritu mo intercede sa tuwa diretso sa Father. Dili mo diretso, di na masangit kan Jesus. Kaya nga naman si Jesus ug ang iyang spirit is only one. Ang form ray lahi. So direct, dili siya kay gikan siya, espiritu siya, motabok siya kan Jesus, gikan kan Jesus, ay mabot sa man, no? Kaklaro kayo ang prinsipyo sa Bible nga mo diretso ka o sangpit sa amahan. Mo diretso. Kaya ang iyang spirit ang nagpabilin. Ingon din siya. Christ could not be in every place personally. Therefore, it was for their interest that he should go to the Father and send the Spirit to be his successor on earth. No one could then have any advantage because of his location or his personal contact with Christ. By the Spirit, the Savior would be accessible to all. Kaya naman, ang katong espiritu man to ni Jesus. Ang nahibilin, unya ang iyang espiritu everywhere. Kay omnipresent man to niya nga spirit. So direct. So ang ato ang intercessor sa pangutanan ni Elder Cabillo ganina nagpabilin nga correct ang principle. Usa ra gyud. Walay ikaduha ug walay lain. Only one. There's only one mediator between man and God, that man Christ Jesus. Sumala ni Paul. Walay lain. So di kita dapat ma-confuse. Kaya nga to ang mga pioneers nga gilid sa Ginoo, wa gyud sila na-confuse ani, nangamatay na lang sila. Okay? Padayon sa mao nga verse, he comforts them with his own presence. Di ba? Kaugalingon nga presence ni Jesus ang nag-comfort sa mga disciples. Not another. Dinhi lang kita sa statement nga third person or another, because Jesus loves to speak in third person language. Grammatical position. Ano ino kasabot at tanan unsay grammar? Unsa nang third person? The woman at the wheel. Ako emphasize lag balik. Nganong ningon pa man si Jesus nga og nasayod pa lang ka ng tubig ang gidalan niya. Nganong nagamit mo sa third person niya? Nganong mo siya ningon nga og nasayod pa lang ka nga ako'y tubig gidala? Di gyud ka uhawon. Giniya pa man niya.
Ngano ningon man siya niya? Ngano nagamit man siya another? Yang po na. Iya man gi-refer og another person. Di ba another? Kung di mo basahon. Same context ang iyang pag-describe sa Holy Spirit sa John. Maura gyapon sa John 14. Same statement nga iyang gigamit sa John 4. Kasi Jesus ang ginatanan ang naa sa book ni John. Di ba? Red letter bito na inyong basahon. Kasi Jesus ang nagsulti na. So ngano nagamit mo siya third person? Because most of the time Jesus spoke in third person language, not for in order not to offend sa uban. Another clue. Nakainomdom mo nga kung basahon nimo ang tibuok chapter sa John 14 nga pag-abot sa 18 ingon si Jesus nga I will not leave you comfortless, I will come to you. So dili ta mahimong comfortless kay si Jesus mo ani. Now kung correct ang atong bag-o nga teaching sa Holy Spirit kining 1981 ba kung correct ning Trinity kanus pa man ta ma-comforted nga si Jesus mo balik karon pa man siya kan kami wa tay comforter kung correct ang Trinity nga gitudlo sa ato si Jesus kanus pa man mo balik brother Karon pag 2030 o 31. Sa mga karon ba mala sila gingon Tanda nila, o sumisigid ba? sa iyang second coming. o di ba Sa mga so klaro kayo sa John 14 nga si Jesus nag-affirm nga siya siyang kaugalingon mao'y mag-comfort nimo mao'y mag-comfort nako unya atong mabasa nga gi-affirm ni Ellen White ingon si Ellen White Jesus is our comforter. This I have proved him to be. By experience ni Ellen White, si Jesus ang iyahang comforter. It is not another. Although, ang iyang usa sa iyang mga writings sa third person nga language, mao'y nakapalibog sa kadaghanan sa Adventist. Samot na gito ang Adventista nga di magstuon. Nga maminaw lang bitaw. Nga dili mo okay. Kay busy sa laing mga trabaho. So, di gid mo dapat malibog. Unya, pag abot sa 22, unsay pangutana ni Judas? Dili to sa Iscariote. Unsay gingon niya? Ningon ba siya og kinsa man Lord? Ningon ba siya kinsa? Unsay iyang pangutana? How? Paunsa man Lord? Nga ikaw mo manifest sa amo Wala ma-confuse ang disciple nga si Jesus mo ani sila ha. Ang iyang pangutana sa unsang paagi? Wa siya ningon nga kinsa man manhi? Another bagyod nga lahi? Wala. Kay kasabot sila sa language ni Jesus using the third person language. Kay gi-affirm niya sa 18 nga, I will come to you. No? So, klaro. So, pangutana ni Judas, how? Paunsa man, Lord? Nya kabalo mo sa comment ni Ginang White ana sa Spirit of Prophecy. Ningon si Ginang White the disciples wala sila makahibalo sa spiritual manifestation ni Jesus. Wala sila kahibalo nga si Jesus mahimong naa dinhi sa kalibutan o gyapon mag-govern sa iyang simbahan maski naa siya dito sa langit. Sa unsang paagi? By His Spirit. His divine nature. Mao nga sa subject nato atong giagi, the nature of Christ, perfect gid to nga subject nga maoy mo bungkag aning puzzle sa Trinity. So hopefully ma-invite na po na to si Brother Giller niya atohang studyhan ang personality of Christ. Kay mao gyud nimo sulbad ani nga mga issues kay very clear atong masabtan although gihatag nako partially ang uban pero dito mas more nga mga passages ang ato ang makita. So hapit ako mahuman no. Sin could be resisted and overcome only through the mighty agency. So mo tayong gisulti kaganina. Ang iyan ang gibasa man god nga book unsa tong libro mong gigamit kaganina. Katong divisional nato, compilation mo ito. Nangaputol ba? Pero kimong basahon ang iyang published book, katong yung original nga pagkasulat. Mao ning naa dinhi sa Desire of Ages. Mo ni asumpay. Aron dili ta ma-confuse. No? Sin could be resisted and overcome only through the mighty agency of the third person of the Godhead. Kung diha ako moundang, humana ang ato ang study, person ra gyud. Person siya. Pero imong tanawon in context ang iyang gisulti, mao ni iyang pagsabot. Who would come with no modified energy but in the fullness of the divine power through the Spirit
the believer becomes a partaker of the divine nature. You see, in the parable sa vine, kinsa man ang vine, ang parent stock, Jesus. Jesus. Kita sanga. Unsa man nga naglatay nga duga nga naa sa parent vine. Kan Jesus. Kan Jesus. Anadir ba? Dili. Kung ang sap atong i-convert into the spirit, kinsa man nga spirit ang atong masupsop kung magkonektar ta kan Jesus. Jesus. Yes. Espiritu ni Jesus. Kay way laing espiritu gyud. Nagihatag ang amahan. Sumala sa Galacia. Espiritu ra gyud siya anak. Dili espiritu sa lahi nga personalidad. Through the spirit, the believer becomes and partake the divine nature. And mao ni na dayon ang naputol. Kay mao ni ang emphasis. Christ has given His Spirit as a divine power. So, Espiritu ni Jesus ang iyang gibilin, ang iyang gihatag nga maka-overcome ta sa tanang pagsulay dinhi sa kalibutan. His Spirit. Personal possessive pronoun ang gigamit dinhi sa statement. Iya ba? Murag miyong ko kuan. Miyong ko karon nga his book or his cellphone. Iyahaning cellphone. Belong to him. His spirit is belong to him. Na og mangutan na ta karon og kinsa man pud gikan ng espiritu ha, wag ilang itubag. Gikan sa iyang amahan kay unsa ang anak mao ang amahan, ug unsa ang amahan mao ang anak. Tapos nagtoy. O sige lang, kay atong tiuson na presentation kay ug ato mangong limitahan ng presentation, di man ato ning sabdan. Mo bitaw tong kaganin ng tanang kay konsep agis to presentation, iko discuss lang kutob si mo discuss. Kay kung atong ikat ang presentation tungod sa oras, kung magbound ta sa time, di na to makuha ang kinatibuk-an nga punto. Pero sige lang, akong dalion bro, para in favor ng imong giri ko din na sa imong i-present dito sa mga tao. So, Christ has given His Spirit as a divine power to overcome all hereditary tendency to commit evil. So, Espiritu ni Jesus, klaro? Espiritu ni Jesus. Now, interesting enough, kung imong basahon ng more context, imong masabtan nga, kinsa tong third person, nga nasa Desire of Diyos masulat? Jesus. Espiritu ni Jesus, or ang second personality or nature ni Christ. No doubt. Kaya nga naman, manuscript volume 14, page 23. The Holy Spirit is Himself, divested of the personality of humanity and independent thereof. He would represent Himself as present in all places by His Holy Spirit as the omnipresent. So, very clear ang mga language ni Ginang White nga mo prove na ang Holy Spirit is the Spirit of Christ and not another nga gi-introduce sa Trinity sa tuan church as Adventist. So, when trials overshadow the soul, remember the words of Christ. Remember that He is an unseen presence in the person of the Holy Spirit. So, wala ta nag-question nga ang Holy Spirit is the representative of Christ. Ang atong i-question is excuse me. Ang atong i-question is ang ilang i-present nga idea nga ang Holy Spirit is a separate being of Christ and the Father, making them three person, co-equal, co-eternal, co-existence. Nga mahitabo nga ang anak dili tinuod nga anak, sumala sa BRI. Nga ang anak is only a metaphorical. So ang inyong salvation is only metaphor, dili genuine. Can you afford to believe that? No. Nga nga tuang salvation is metaphorical as well. Kay ang namatay, metaphor man to. Di man to bigatin sad. Kay kung dili na adaptaron sa Adventista nga moderno nga theology, ang ato ang principle magpabilin. Kung ilan nang gi-adapt nga theory, aron ang principle maagilisdan og belief. So, dinhi settled ta nga atong gibarugan principle, dili belief. Kay ang gihatag sa Adventist Church,